kinausap niya ng lihim, si Mary, na siya ay medyo, nang walang nakakaalam. Alam nila, si Joseph, pero in reality, umano naman si Joseph. Kailan lang siya nasa wedding? Si Joseph. Hindi ko lang kinausap na siya ng anghel. Hindi ko lang kasi, bakit siya kinausap ng anghel? Anong sabi sa kanya ng anghel? Joseph, huwag mong gawin niya, gagawin mo. Sasabihin ko sa iyo na sinapupunan ang nandoon sa sinapupunan niya, o alam kong hindi iyo yan, yan ay galing buwan sa makikita niyo yun. Nakikita niyo yung effect ng kautusan? Sakop ang Panginoon ng kautusan. Amen. Noong bata pa ang Panginoon sa Kristo, ayon sa kautusan, siya ay nasa ilalim ng kanyang mga magulang. Kasi ang educational system po noon, iba. Ang mga bata, from 1 to 12, tinuturuan po yan ng mga magulang na babae. 1 to 12, kahit ang nabatawag sa Biblia ng mga tawag sa Biblia nila, hindi naman Bible ang tawag ko mga kapatid. Ito yung nakalimutan ko. Tawag yun sa Hebrew Bible. Yung unang yan. Kaya i-read mo na lang ako. Ang nagtuturo po ay ang kanilang magulang. Kung lalaki ka, panganay siya, ayon sa kautusan, ano ang sabi? Uy, labot kayo, pagbigay pala ng test, ha? Anong sabi ito sa kautusan? Ma'am. Pag panganay na lalaki, kanino siya? Tama. So, kanino ang Panginoon sa Kristo? Pwede mo siyang tubusin kung tubusin, magbabayad kaya tayo kung magkano. Pero hindi na, dahil gano'n. Now, sa kanila mga kapatid, ayon sa kautusan, ang may responsibilidad na magturo na patungkol sa Bible nila to, ay ang magulang. Ganun lang po ang educational system. So, makikita ninyo na sa nilo, hanggang 12 years old lang ang kanyang salaysay. Tama? Hanggang 12 years old lang ang salaysay. Bakit? Kasi sa patakaran, pag nag-30 na ang isang lalaki, dadalhin siya doon sa templo, at yun ang kauna-unahang pagkakataon na magbabasa siya ng salita ng Diyos, salita ni Moses, kautusan ni Moses yung babasahin niya. Sa kasaya ko yan, pag 30 years old, anong ginagawa sa lalaki tayo? Sa kanila po ang pagtuli, ikawalong araw, tutuliin na yung lalaki. Bakit? Ha? Ano daw? Alam ni Sister Rita yan. Alam niyo na, nanganak kayo eh. Bakit ika-8 day? Diba tama ako? Marami tayong dapat dinamit. Kaya bakit hindi ganito eh, no? Bakit ika-8 day? Kamu hindi nyo alam ang batas, ang kautusan. Hindi ko alam po ninyo yan. Ha? Ano malinis? Ano po ang malinis? Bakit po ika-8 day? Pagkapanganak ko sapagkat ayon sa kautusan, 7 araw marumi ang babae. Nakasulat po yan doon sa aklat ng Deuteronomy. So ang babae, in the 7th day, marumi po yan. On the 8th day, baptismuhan po yan. Lumulubog po sila sa may isang tubig. Running water po yan. Cleansing po ang tawag po. Yun ang katumbas ng bautismo natin.
Mikbet ang tawag nila. Lilinisin nila. Pag-aw nila, lumalinis sila. On the 8th day, pwede na nilang ihandog ang kanilang anak. Ayon sa kautusan. Ano sabihin mo lang sa kautusan? On the 13th day, ang bata pwede na magpasa na sa Biblia. Kasi nung 1 to 12, hindi ka pwede humawak nito. On the 13th, pwede na. Kaya hanggang ngayon, sa Israel, pag nag-13, hindi tinutuli. Tuli na eh. Dadali na po yung bata doon sa wall. Muna lang kasi ngayon. Tapos pagsusutin po yan ng cup dito, ng kalabatas, magbabasa siya ng kauna-unahan ng Bible verse. Ayon sa kautusan. Ayon. Nasa lang between 13 to 30 years old ng Panginoon. Wala pong record. Wala po. Kasi yung time na yan, training period po yan. Some say, nagtitero ang Panginoon sa Kristo. Some say, nag-vision siya, nagpunta ng India. But ayon sa kautusan, papasok sa ministry ang isamang tinawag na Diyos at the age of 30. Ayon sa kautusan. Kaya no 30 years old, pumasok siya ngayon sa ministry. Naintindihan niyo, 30 years old siya. Ayon sa kautusan, walang ginawa doon nang hindi ayon sa kautusan. Kaya maging ang kamatayan ng Panginoon sa Kristo, naaayon pa yan sa kautusan, naaayon pa sa prophecy na nakasulat na mamamatay. Bakit kinakailangan? Kapag namatay siya, wala na siya sa ilalim ng kautusan. At sino mong namatay, sinabi ko, wala na sa ilalim ng kautusan. Okay po? Ang mabigat sa Panginoon sa Kristo, after 3 days, nabuhay na muli. Wala po yan sa kautusan. Wala na po yun. Doon nagkaroon ng nullification o walang visa ang ano ni Moses. Kasi wala pong gano'n sa kautusan. Una lang po nangyari na mayroong nabuhay na muli after 3 days. So ngayon, ang mediation, sumampalataya ka sa Kanya. Tama? Magsisi ka. Bakit? Sulat ko yun dito. Nalibing tayo kasama ni Kristo nang tayo ay bautismo. Alam na yun. Hindi ko masyado ano. So lahat yun nasa kautusan. Mawawala lang kapag ikaw ay namatay. Yun ang dahilan kung bakit sa grace period natin, magsisi ka, kailangan kang mamatay. Kailangan mong mamatay saan? Sa luma mong pagkatao. Para malaman kung ikaw ay namatay, kailangan kang pilipin. Yan. Diba? Kailangan mo nang umahon muli as a sign na resurrected ka na. Kaya may ganun po tayo. Ngayon, nasa ilalim ng mamatay ng kautusan, literally, wala na. Pero hindi siya ibig sabihin, pwede mong labakin yan. Wala lang bisa ang kautusan sa iyo dahil patay ka na. Naintindihan niyo? Isa ka ng batong nilagay, wala nang epekto. But not necessarily, pwede mo na siyang okay, ano ba nakalagay sa kautusan? 10 utos na lang. Huwag magnakaw. Kristiyano ka. Marami pa rin nagnanakaw ng Kristiyano. Marami pa rin pumapatay ng Kristiyano. Marami pa rin nanganganon niya. Marami pa rin sumasama sa Diyos. Ay, di ano yung nangyari? Nilawag mo rin yung patas na kung tutusin, wala nang bisa sa iyo. Okay, dito ko tapusin. May ginawa kang kasalanan. Nahuli ka ngayon ng pulis. Nagnakaw, halimbawa. Pagdating sa police station, anong sasabihin mo? Pwede mo sabihin, ako po'y Kristiyano. Wala po ako sa ilalim ng kautusan. At sabi siya, ganon. Wala ka man sa ilalim ng kautusan ninyo, pero sa kautusan ng
Batas Republika ng Pilipinas, ikaw ay nagkasala ng pagnanakaw, pupusasan ko rin yan. Nakakalungkot lang. Marami sa nagsasabing Kristiyano dahil pinagdilingkod ng Diyos, ang dami lang nilalaman. Bilang panghuli, kasama ko na muna at wala na tayong oras. Si Paul ay isang Pariseo, bihasa sa kautusan. Ang dami niya pinapatay ng dahil sa Christianity. Dahil po niya pinapatay. Ano po? Nakasulat na katanga po doon. Dahil nag-akala siya, hindi niya nilalawag ang kautusan ng Diyos. Na-realize siya lang ng bandang muli nung siya ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo. Nung bandang muli, ang sabi niya, ako ang pinakamasama sa lahat ng nabasa naman ninyo. Pinusi kong iglesia ng ganito. Tuloy mo. Yun ang pagkakaiba ng sa Diyos at sa sanlibutan dito ngayon. It is very frustrating, mga kapatid, na malaman natin na yung sasabing sa Diyos sila, pero yung ginagawa nila sa sanlibutan pa. Kaya kung ito sinasabi, huwag na tayong mabigla. Kung bakit, sabi nga ng Panginoon, kung ako kaya'y babalik na muli, may makikita kaya ako? Yan, nabasa niyo na yan? May masusungan kaya ako? Yan, hindi ka nadudugtungan doon sa bandang mo. Kayo na magtugtong. Meron pa nga nagsabi doon sa isang taligaga ng Panginoon, Lord, nagpalayas ko ako ng demonyo. Nabasa niyo yan. Naganito ako. Anong sabi ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala mga mapaggawa ng masama. Ang ating panalangin na lang, tulungan din ninyo mga kapatid, na may ayos natin ang ating mga sarili-sarili. Kasama po ako doon. Dahil kapag ang leader nagloko, sigurado damay naman. Amen. Kung sakali hindi magloko ang leader, ang membro naman magloko, damay din yung leader. Hindi ka naman din. Bakit? Bahagi po tayo ng isang. Napakarami din pong nangyayari sa churches sa ngayon na hindi magandang epekto. Yung iba hindi po yung nakikita. Masyado silang makasarili. Okay, marami sila mga kapatid, sila na ang tama. Eh, sa dami pa naman ng reliyon sa daigdig na ito. Lahat sila tama. Tama yung sabi ng isang pwedeng maging mali lahat, pero hindi pwedeng maging tama lahat. Naintindihan niyo? Pwedeng mali lahat, pero hindi pwedeng tama lahat. Payo ko po sa inyo mga kapatid. Maganda ganito pag-usap. Muli ninyong basahin ang Biblia para maintindihan nyo sa ibang perspektibo ay pala kaya pala gano'n. Kasi noon, sama na rin ako doon. Siyempre, ang nangaral sa atin, kung talaga nakakaintindi rin o hindi po ba? Hindi ko sinasabi na magaling tayo. Ang sinasabi ko lang, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos kasi binibigyan po tayo na. Kaya naman ko rito sa atin, better understanding. May puntos rin yung sinasabi na pag wala sa Biblia, hindi dapat ipangaral. Pag binuksan mo naman ang Biblia, ano ang kalahati ng Biblia? Kautusan. Tapos sasabihin nila, wala naman tayo sa ilalim ng kautusan. Di ano na natira? Ang kautusan tamang, hindi kanya na lang natira. Ano ang mangyayari rito? Pakialis po sa isip niyo po yung salitang Old Testament at New Testament. Wala pong ganun sa Diyos. Ano po? Wala pong ganun. Kasi kung pinag-aralan po ninyo sa Greek word, wala pong ganun yung Testament. Wala pong talaga. Ang may gawa niya, hindi naman natin kilala sila, hindi natin sila po ang nag-translate ng Bible. Kaya po nagkakaroon. Pero sa original, wala pong ganito.
Ulitin ko, para ma-inspire kayo. Ang original na Hebrew Bible, wala pong period, wala pong kama, dire-diretso ko siya. Nangangulugan ng eternity, dire-diretso ko. Kasi wala, hanggang sa dulo, wala po stop yun, dire-diretso po yun. Ang Griego yun, pag nakita ninyo mga original na sulat ng New Testament, dire-diretso rin po. Nagkaroon lamang po tayo ng chapter and verses. Itong 1600 na po. Tama ang sinabi ng mga nagsulat sa huli. Binasa mo kanina. Maraming gagawa na aklat. Yung binasa niya kanina. Alam niyo, basahin na natin kung tayo magtatapos. Sa huling araw, binasa niya mga ngaya. Ito ito. Ito sila din. Sabi ko. Babasahin ko muna aklat ng Daniel, no? Ulitin, 12. Daniel, pagpatuloy mo ang gawain mo hanggang sa wakas. Sabi kay Daniel, pagkamatay mo, bubuhayin ka sa uling araw. Si Daniel po iba, layo naman. Upang tanggapin ang iyong katipan. May one thing din siya na sa uling araw kung ano lalabas. At ngayon, nakita ni Aling Solomon. Sabi niya saan? Binasa natin. Binasa kanina. Anak ko. Sumalosep. Iba din natin. Sumalosep. Tama. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala nito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat. At ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Ito ay philosophy, sa makikita mo, magkakaroon pa ng maraming theories, kaya tawag natin yan, philosophies, lalabas yan. At sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Kung pala ko wala na si Daniel, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin ay mabubukan. Walang makapagpabulaan, ito lang sa huling sinabi ng Panginoon, naparito ako hindi para labagin ang kautusan, alala nyo, kundi para tuparin at ipaliwanag. Wala namang problema sa kautusan, ang problema kung paano ito iintindihin. Amen, mga kapatid, na ang kautusan ay nakasulat sa Hebreo po. Ang letra ng Hebreo po, very tricky po yan, no? Personally, hindi po ako nagtitiwala sa translation. Ito po ay translation. Kahit siya sabi na napakabanal ng Biblia, o sa akin hindi banal yan. Ang banal yung original. Saan kakukuha ng original? Punta ka na nag-usap yan. Kaya pag magbabasa kayo rito, mga kapatid, kung meron kayong alanganing rito, pagtanong na lang po kayo. Ano po? Pag-usapan na lang po natin. Kasi marami po rin nakasulat. Iba po ang translation. Medyo, hindi ko pwede sabihin mali, kundi yung translation nila dito may bias. Pag pinag-aralan po ninyo ang pagtatranslate dito ng unang panahon, may Arianism na tinatawag. Hindi mo humanism. Mga Trinitarian, dito po, Sabinianism na tinatawag yung mga humanism. Nung pumasok sila Constantine, Trinitarian po dating niya. Iba po yung translation dito, iba po yung translation dito. Napusit si Martin Luther na 1600, yung una-unang pare. Kaya siya nagkaroon ng Reformation. Nung pumasok yung 1600, mga kapatid, doon bawal po ang mag-translate. Pag tin-translate mo ang Biblia, nang wala ka pa ito, nagpapatay ka. Ginawa ni John Wesley yata po yung pinatay po siya. Tin-translate yung Bible, pinatay siya. After 100 years, natabuhan sila, wala natin pinatay. Eh, patay na rin naman sila. Siguro usap-usap sila sa imperyo, pati lang pinatay. Mali, balikan natin yung translation. Ito karamihan po ng English translation, modern, 1900s at
Hanggang ngayon may translation pa rin po, no? Kasi, mas maganda po kung meron kayong bagong translation, scientific translation, mas tama po yung kaysa sa luma. Mag-ingat po kayo sa King James Version, mag-ingat kayo sa NIV, at mag-ingat kayo sa magandang balita. Iba po magkakatranslate. Pero naman paano? Ito, ginagamit ko po ito, pero pag ito, pinipitawan ko na po rito. Alam ko na po yung mga original na magkakatranslate. Sa madaling salita, masakit ko sa ulo. No? Sabi nga, mahirap sa katawan niya. Pero, hindi naman po inaano ng Panginoon na maunawaan natin ang lahat. Ano po? Kung ano lang yung siguro yung kapasidad natin, siya may liga sa atin, siguro yun lang yung paunawa sa atin. Amen. Pag may pag narinig niya sa akin, o kahit kanina basta na sinabing naintindihan ko ang salita ng Diyos to lahat, tinitiyan ko sa inyo magulaan po kami mga kasi wala po makakaintindi ng salita ng Panginoon. Tandaan ninyo, walang pang rin nakakakilala ng lubusan sa Panginoon Diyos. Wala po. Except one. Nakasulat sa Biblia. Walang nakaalam na nakakilala sa Diyos kundi ang kanya bugtong na anak lang. Yun ang nakasulat. Sino yun? Yun ang Panginoon sa Kristo. Ako ba Panginoon sa Kristo? Sila ba Panginoon sa Kristo? Hindi naman po. Kaya nga dumadami po ang kulto sa kasalukuyan kahit po yan. Kasi kung ang lahat na ng bagay ay sa Diyos, ay iisa lang po ang religion sa daigdig na ito sana. Ano po? No, lahat. Okay. May Kristiyano ka, uy, iisa-aral natin ito. Hindi. Ay doon na lang sa chapel eh. Iba-iba ng design. May matulis, may palapad, may... Sabi ba nagkagano? Meron kayong tanong? Tapusin ka na po muna rin. Kasi talagang mahaba pa po ang discussion natin. Ulitin ko, sabi rito, para mawala ka sa kutusan, pagpatay na wala na sa kutusan. Yan. Kaya namatay ang Panginoon para lumabas sa kutusan at pumasok ang panahon ng grace. Kagandahan loob. Ano ang kagandahan loob? Mediation po yun. Yun po ang ibig sabihin. Ang sino mang papasok sa judge, wala pong kagandahan loob doon. Pag pumasok ka sa kahit anong kote, pag humarap ko sa judge, ang inaantay na lang ninyo yung parusa. O pagpapawalang sana. Hindi sabihin guilty or not guilty. Panghuli. Meron akong isang awitin. Narinig ko yung sita. Napapatugtog ako. Ang pamagat ng awitin, from church to court. Ito malaki pa. From church to court. Sabi niya, sabi ng umawit, nung una, magkahawak silang kamay. Pumasok sa church. Ibig sabihin kinasal. Ditong bandang huli, magkahuwalay na sila. Pumasok sila sa court. Yung una, pinagsama. Yung bandang huli, pinaghiwalay. Hirang kanta yun. Una sa church, pinagsama. Sumunod sa court, pinaghiwalay. Kanta ng realidad ng buwan. Sa Amerika kasi may divorce. Bisa mo parinig ko sa inyo kanta yun. Maano ka to sa kanta niya? Parang siyang galit na. Magka-holding at sila pumasok sa church. Nung bandang muli, magkatalikod na sa court. Ay, sabi ko, pag hindi tayo nag-ingat, magsisimula tayo sa church. Magwawakas tayo sa court. Tama? May kilala natin ngayon na korte nga, di ba? Nakakulong na nga ngayon. Di ba kilala niyo isang leader ng church na punta na sa korte? Yung presidente natin, kilala niyo. Nagsimula dito. Ma-church din niyo. Nasa na ngayon? International Court pa. Ang buhay pala ganyan po mga kapatid. Pag hindi mo pinagbuti dito sa church, mapupunta ka sa korte. Mamili ka na lang. Pareho mga letter C po yun. Church. Ay manalangin ng ilang Diyos. Maraming salamat. Sa araw nito, maraming bagay po aming dapat pangunawain. Ito po ang aming inaasahan. Patuloy mong papaunawa. Patuloy mong ingatan ang bawat sa aming Lord. Kaunti na po kami. Wala na po ako may pandalangin ng nabawasan pa. Ingatan na po. Pagkaroon po kami silang better na knowledge and understanding upang mauluwa nila na gusto at tunay na pulutan ng kanilang panahon. Bless them in Jesus' name.
Amen. Amen. O, tayo dumako sa